sabi niya, bakit siya daw yung binabatikos about sa mga flood control, which is siya daw ang nagka-imbestiga. Ano po yung reaction? Talagang doon pa lang mukhang wala na talaga sa tamang pag-iisip ang ating presidente. Mukhang talagang kasabihan. Ito, 24 years na ako as a public servant at laging hinahawakan ko is committee ko, laging public order and security. Meron din tayong kaalaman, lalo-lalo na sa usapin sa droga at alam din natin ang tao na is under the influence of drug, alam natin yan, alam ko na gusto mo legal lahat. Pero sa pagkakataong ito, kita naman natin na talagang binebend nila ang batas. At lahat na lang nasangay ng gobyerno, maging policeman man, maging kapulisan man, maging judiciary man, ay talagang hawak na nila sa lilim. Ikaw na lang ang pag-asa ng taong bayan. So, Madam Vice President, ang kailangan namin dito yung pagsasakripisyo. Alam mo, Kasi bukas mag-start na po yung hearings dito sa ilan kayo mo ay sabihin po sa support na kay Pizarro o sa mga Duterte. Kung yan sa loob kayo na malulunod ang mga Pilipino sa inyo. kung honest to goodness trial, kumpiyansa naman tayo na malulusan ito. Kaya lang, this is a political trial kasi. So, kita naman natin ngayon sa mga nangyayari ngayon sa paano kipitin yung mga senador na hindi kaalyado ng instruction nito, takot-takot sa pagbibitin. Ano yung automatic na supply yung ID? Instant case na ginagawa ng administrasyon ito ay napaka-vulnerable. Pero, mapipilihan ko na pag-isip natin kasi kung ang taong bayan sa isang alam at participate para labanan ang political harassment na to. Yun ang nakakabahala yung atake ng administrasyon ito na mukhang wala nang sinasanto at mukhang hindi na alam ang tama at ang ginagawa ay puro pangsarili nilang maaari na mukhang gusto pa nila mag-forever sa malulungkutan. Ngayon po pag nangyari po, nawas po sila. Siyempre pwede na pinigit. Which is 6K. Pero if ever mo, gawin mo nila parang yung dito sa ano ang magiging epekto po nila dito sa Pilipinas kung ano yung mangyayari po pero kung mangyari na Talagang yung gano'n at walang magmamalasakit sa taong bayan. Talagang malulugmok tayo at mananaig ang kasamaan. Ang pinatatakutan ko lang dito talaga ay mangyari yun. Pero ang makakapigil na lang doon, yung tinatawag nating pag-ilos ng sambayan. Kita naman natin sa ngayon pa lang na walang nakakapigil sa anong gusto nila, i-execute nila, kahit illegal ito. Pero wala pa rin ikang nagawa ang ating justisya. Dahil ang ating Supreme Court, hanggang ngayon natutulog pa dahil takot sila, dahil by November, magre-retire si Chief Justice at yung siyam na justices po natin ay contender sa pagiging Chief Justice. So, nakakalungkot pero yan po ang nangyayari sa bansa natin na mukhang kulang po talaga
pagkakaisa ng sambayanan. Kaya rin kahapon ko lang, kahapon ko kasi naglabas ang ngayon ang ating Pangulo. Sabi niya, bakit siya daw yung binabatikos about sa mga pest control? Kasi siya daw ang nagka-imbestiga. Ano po yung reaction ko? Talagang doon pa lang mukhang wala na talaga sa tamang pag-iisip ang ating presidente. Mukhang talagang ang kasabihan. Ito, 24 years na ako as a public servant. At ang laging hinahawakan ko is committee ko, laging public order security. Meron din tayong kaalaman, lalo-lalo na sa usapin sa droga. At alam din natin ang tao na is under the influence of drugs, alam natin yung mga manilisin doon, yun ang nakakatakot. Dahil sabi nga ng kapatid, bangag na ang gobyerno ito, wala na itong direksyon. Iyon ang nakakatakot. Kailan nilas na lang po? Baka may mensahe ko kayo kay VP Sara? Ang mensahe ko na kay VP Sara, alam ko na gusto mo legal lahat. Pero sa pagkakataong ito, kita naman natin na talagang binebend nila ang batas. At lahat na lang nasangay ng gobyerno, maging ombudsman man, maging kapulisan man, maging judiciary man, ay talagang hawak na nila sa liyo. Ikaw na lang ang pag-asa ng taong bayan. So, Madam Vice President, ang kailangan namin dito yung pagsasakripisyo. Alam mo, nangangamba ka rin na once na lumutan ka, lalo ka pang gugurgurin ng gobyerno ito. Pero ma'am, tumayo ka lang, manindigan ka lang, kami na ang bahala po sa iyo. Hindi po kami papayag na may masamang mangyayari po sa iyo. Okay?